isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Ang media, lagi nakafocus na kami lagi. Hindi lang kami kumikibok. Pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Binanatan umano dati ni Gretchen Barreto, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa isang video na kumakalat noon sa social media. Sa video, sinabihan ni Gretchen si Bato na, "Stop grandstanding, just get down to the investigation." Ito ay patungkol sa mga nawawalang sabungero noong 2021, kasagsagan ng online sabong ni Atong Ang, kung saan ang hepe ng pambansang pulisya noon, ay si Bato de la Rosa. Nagsalita kasi itong si Senator Bato, na alam niya kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng 34 na sabungeros, na dinukot mismo sa sabungan ni Atong Ang sa Manila Arena, sa Santa Ana. Ang pahayag na ito ni Senator Bato, ay reaksyon niya sa mga revelasyon ng isang dating security guard sa Manila Arena, na sospek sa pagdukot sa mga sabungero. Ang naturang sospek ay nagpakilalang si alias Tutoy, na nagsabing magbibigay siya ng kanyang mga sinumpaang salaysay, sa DOJ at PNP. Sinasabing ang isa sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungero, ay isang sikat na artista na kabilang sa Alpha Group. Sa tingin ng marami, si Greta ang nasabing artista, na nakikita noon na nagbibitaw ng manok sa ruweda, kasama si Atong Ang. Si Atong Ang ay kilala sa mga tawag na Boss AA, AA at Alpha. Sa post ni Greta, sinabihan niya si Senator Bato na, "Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God, a senator has that watch." Bira pa ni Greta. Milyones nga kasi ang halaga ng suot na relo ni Bato, na suot-suot na niya, bago pa man siya naging senador. Dagdag ni Greta, tumatolpak din kasi itong Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya, pagbubunyag pa ni Greta. Sinabi pa niyang maraming utang si Bato sa talpakan. Ang ibig sabihin ng talpak, ay ang pagsusugal at paggastos ng taya sa online sabong, sa pamamagitan ng GCash. Sabihin mo na ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tingnan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely, don't vote Bato. My gosh, dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. The truth will come out, Bato. Dahil sa panlalaglag na ito ni Gretchen Barreto, ay maraming naghinala, na posibleng kasabwat raw si Bato de la Rosa, sa pagkawala ng mga sabungero. Tila raw malalim ang pinaghuhugutan ni Greta patungkol sa isyo. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. "Sino to?" Ang sagot sa akin ng anak ko, "Papa ko po yan." Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9 nakarating ako sa Manila Arena. alas 9 ng gabi. Alas 9 ng gabi po, na same date ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Go ahead. Diretso po ako doon sa basement, na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Yung unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, "Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang."
Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang. And then, kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement. Sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then yun ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture. Dahil nang dumating na po sila, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng committee yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. Shared in confidentiality with the committee. If it's not the names, huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sequence of events. Opo. Kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagaw na nga yung telepono ng mama. Samahan mo ng oras at saka mga ibang information na importante na. Yes, Your Honor. Noong January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, "Pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan." Sabi ko, "Bakit? Anong problema?" Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, "Sino to?" Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko. Papa ko po yan. Ang akin naman po, paalam ko lang, Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun. Magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ang FX. Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yan nagsasabong. Uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, sir. Please, you don't have to confront Hindi po. resource person. Sorry, Your Honor. You address lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. Sentimento ko lang po. For protocol, ha? Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil yung tapos po na nag-usap. Diretso na po ako dun sa mga quarter to 9 ng January 13, diretso na po ako sa arena. Nakikiusap ako dun sa mga dinatnang ko security. Pakitawagan nyo lang ako yung kumuha sa mga bata. Pag-usapan natin. Anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, Your Honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yun katunayan na wala kang problema sa loob, wala kang utang sa loob bago ko po lumabas sa ilalim, sa basement at dun sa main gate ng arena compound. May record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at naghatid dun sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check out po,
paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. Ngayon lang pong nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na tsupi-tsupi. Eh, huwag naman po sana maidamay yung taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inonog. Meron lang ako itanong sa'yo. You may or may not answer this. May information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok. Opo, Your Honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa mga manok mo na ginamit nung araw ng sabong bago ang kidnapping. Hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang persons of interest, yung Julius Avilio. Hindi po ako yun. Hindi, pero meron kang Wala po. sariling farm na manok. Meron po, Your Honor. Ano pangalan nun? Yung Julius Avilio po, yung sinasabi nilang una ng persons of interest, yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you. PNP, saan na ito? Si IDJ, saan na ito si person of interest? Julius, Yes, sir. We are still, he's part of our person. And because he's considered also a missing person. missing pa rin siya? Missing rin siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak sir, ginapitan na namin paano talaga. Missing rin. Yes, sir. Kaya taga-Pangasinan, sir. Saan din namin yung Pangasinan talagang hindi mahanap. Pamilya, kahit pamilya. Wala kayo napunta pamilya? Hindi rin na alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano nga pangalan nun uli, Mr. Inonog? Yung sinasabi mong financier? Julius Avilio po, Your Honor. Julius Avilio. Julius Avilio. Opo, Your Honor. Kaya yung missing hanggang ngayon na... Sabi po missing, pero based po dun sa mga huli naming naririnig na report dun sa mga kamag-anak, nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya para magpaliwanag. So ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari. Most likely, kung yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi sa sabong, most likely itong financer nila, yun yung kumita sa panunyupi nila. Clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financer yun. Ano yun? Ano? Hindi po, wala pong relation sa grupo po namin yun. Sa ano po siya? Grupo yun ng Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry. Yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, Okay, good. Again, Bert, Director Pero, si Mr. Nonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issue the subpoena, those in TECOM, na isabit yung logbook? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. So, okay ka na? Yung iba na naman. Next na naman. Sinong susunod? Pwede. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Please, sabihin mo muna yung pangalan mo, ma'am, bago ka magsalita ng iba. Ako po yung mother ni James at ni Marlon Bakay. Ako si Isabelita Bakay na taga-barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Yung pong dalawang anak ko, nawala po nung January 13 sa Manila Arena. May entry po yung anak ko doon na 6 stag sa Battle of the Big Boys. Na weekly po yun, may ganun. Nagpapasalamat po kami mga senator, sir, mga anditong PNP officers dahil narinig nyo na rin kami at long last. Day 2, day 3 pa lang po, napunta kami sa mga CIDG, Krami, Station 6. That time, kasi nga po pandemic, halos walang umasikaso sa amin. Staycation na quarantine, sarado yung office. Kaya at the third day, walang
man lang magsabi sa amin kung saan napunta yung mga anak namin, even doon po sa loob ng Manila Arena. Pero the fact na andoon nawala yung mga bata, doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Kaya nag-decide na po kaming magpamidya man lang makakakusan na tinapon nila. Napuntahan na po yan namin lahat ng kung ano man po yung kasalanan ng mga bata. Alam namin sa pulis dadalhin. Station 6, Station 5 within the Manila Arena. Nalipod po namin yan halos linggo-linggo't baka dun nga po dalhin. Wala po hanggang ngayon, wala. Yun nga po sabi ko noong kay Colonel Silvio, makita lang po yung CCTV sa loob. Okay, ayos na po yung kasong to, hindi na po tayo aabot dito. Makipag-cooperate naman po kayo. Yun lang pong CCTV nandun. Makikita na kung sino kumuha eh. Sino may utos doon. Alam naman namin na may makajus din kayong damdamin sa loob. Alam namin dapat justice will prevail po. Yan, solin nyo na lang. Mrs. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung nag-hunter. Handler ng manok? Ng manok. Kaninong manok? Kay Sir Inunog po. Kay Inunog? Opo. Okay. Yung isa mong anak? Anak ko, yung bunso ko yung Marlon, wala pong trabaho yon, nag-a-apply po yun sa AFP na sumama lang po dito sa kuya niya, first time po sumama dyan. So, Mr. Inunog, ikaw sa yung mga manok yon yung dinala nila doon sa Manila? O Opo, Your Honor. sa'yo? Opo. Ikaw rin nagpipinance sa kanila? Ang habol lang po namin, per win at saka yung premyo, Your Honor. Okay. So dahil sa pandemic, hindi kagad aksyonan yung po yung ano namin noon, kaya kung sinasabi nyo, kami po ang first time na nagpaganyan, talaga pong inano na namin. Alam namin at risk to dahil hawak nila yung buhay ng anak namin. At risk din po kami hanggang ngayon. Okay, thank you. Maraming salamat, Mrs. Bakay. Next, sinunod, ikaw, Ma'am Merlin Gomez. Sige po, ikaw po magsalita. Sabihin mo muna yung pangalan mo bago ka magsalita. Ako po si Merlin Gomez. Anak ko po yung isa sa nawawala na si Roel Gomez po. Yung pong araw na pagkawala po niya ay bago pumunta ng sabungan po. Nagpaalam po sa akin na, ma, magsasabong ako para may pangdagdag sa bayaran sa ospital, sabi. Dahil po yung pangalawa kong anak ay nasugod po sa ospital. Maraming tumanggi sa amin na ospital. Diyan lang kami natanggap po dito sa may Metropolitan. Pero sobrang taas po na yung bill nila. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na lang pumunta. Kasi kasuhin mo na lang, baka madala sa promissory. Pero hindi po siya. Mapupunta ako dahil para may pangdagdag sa bill. Yun po ang sabi niya. At saka yun pong gabi na po yan, nung madaling araw, nagparamdam po sa akin na may iba ng nangyayari. Talagang kabadong-kabado po ako. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inunog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa arena mismo? Anong papel niya? Anong trabaho niya? Siya po yung taga-tari po, Mr. Chairman.
taga-tari. Opo, nag-aral po kasi sa Kung sa English yan yung gaffer. Opo. Taga-tari. Hindi lang po sa arena siya nagtatari, ni-invite din po siya sa ibang Kahit sa ibang sabungan. So kasama silang umalis galing doon sa Tanay Rizal. Isang Hindi grupo po. sila. Taga Manila po yung... Taga Manila, Tondo Manila. Opo. Okay, yun pala yung gaffer na taga Tondo Manila. So, maraming salamat po ma'am. Ma'am, may sasabihin ka pa? Nagpapasalamat po ako sa inyo, Mr. Chairman De La Rosa, dahil napunta itong usapin na ito dito sa inyo. Dito po ay pitpitan po ang inyong pag-iimbestiga para makamit na namin po yung katarungan na na siyang... Kasi mula nung nangyari po ito sa amin, hindi po naging normal ang buhay namin. Nandun po yung kaba, yung pagkatakot, yung pag-alala sa mahal namin sa buhay. Hindi naman kagaya po ng bagay na pwedeng mabili, mapalitan. Ito po buhay po ito. Sige po ma'am, huwag po kayo mag-alala. Kaming lahat na membro ng komite nito, pati yung liderato namin sa Senado, ay may mga anak din na pwede maging biktima kapag hindi kami kikilos. Kaya hindi po namin bibitawan ng kaso na ito. Talagang didiinan namin ito. Itaga mo yan sa bato. Didiinan namin itong kaso na ito. Ha? Maraming salamat po. Salamat. Kay Running President Panfilo Lacson. Sa lahat po rito, marami pong salamat po. Mr. Chairman, just a question to General Pero. Nakuha mo na ba yung mga cellphone ng mga number ng mga anak nila? Mr. Chair, lahat po yan ay palagi po namin kinukonsulta at lahat naman po ay nakuha na rin ng testimonya. At yun po ay... Hindi, yung mga cellphone ng mga anak nila, yung mga numbers. Yes, sir. Yes, sir. Nakuha nyo na? Yes, sir. And did you coordinate already with the telcos para mag-trace kung nasan yung mga... Yes, sir. Nati-trace yun. Kung nagkamali yung tumangay doon na hindi pinatay, eh mati-trace ninyo ng mga oras na yun hanggang saan punta. Yes, sir. Unfortunately, sir, dahil sa may mga regulasyon na pinapatupad sa mga panahon na to, sir, medyo limitado, sir, yung ating technical support. But rest assured, sir, na ginagawan pa rin namin ng pamamaraan para possible ma-locate yun, sir. Sige, please. Because also, pasok doon sa mga sumpina powers ninyo yun. But, yes, sir. Thank you, sir. Please, we just want to hear it directly from you. Ikaw na magtuloy, yung patrolman na hinuli nyo na na-involved sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly continue. Sir, nung yung nahuli po namin na patrolman na involved sa robbery hold-up ng gasoline station sa Santo Tomas, Batangas, inamin din niya po na involved din siya. Siya din ang responsible doon sa series ng robbery incident sa 7-Eleven. Ngayon, sir, nung in-interview po namin, sir, sabi niya, inamin niya na lubog na po siya sa utang dahil dito sa online sabong. Talpak, sir, ang sinasabi. And yung magulang niya, na-settle na yung more than 1 million na utang niya dahil sa sabong. And then, yung after po noon, hindi pa din siya nadala. Tuloy-tuloy pa din siyang na lulong sa online sabong. Nagkautang na naman siya sa pinsan niya. Nung sinisingil na siya, wala na siyang maibigay.
wala siyang maibayad, lubog din sa loan. Kaya ang ginawa niya po, nag-resort na siya sa pang-hold up. Tinanong ko, sa investigation nga po kasi namin, sir, 2,000, 3,000 lang po ang na-hold up niya sa 7-Eleven. Talagang malaki ang pagsisisi. Nung tinanong namin, sir, nagsisisi po na talaga siya. Dahil lang pa sa pagkalulong niya sa online sub. So, you filed robbery cases against him, nakapile na? Actually po, na turnover namin sa Santo Tomas, Batangas for the inquest. Yeah. And then sa amin, sa Laguna, sir, na-file na po siya for regular filing. Yung separate cases sa robbery hold-up ng 7-Eleven sa Pagsanghan, Los Baños, and Okay, Alabino. nakuha na namin yung essence ng istorya. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. We have si Miss Rosalie Cristorum. Ay, sir, tol. Go ahead, Tolentino. Quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Tama po siya. Yung sinasabi ko po yung araw na meron tayong mahigit 100 IRRs na overbroad at invalid. Ito po kakaiba. Ito pong ginagawa ng PAGCOR na regulatory framework has no basis in law. I have been reading for the last several hours, 9487. Your regulatory framework is similar to an implementing rules and regulation which is not anchored on Republic Act 9487. Kaya tama po yung kahilingan dito na kung pwede, itigil muna pansamantala habang iniimbestigahan na. So, just a quick follow-up to the manifestation of Senator Villanueva. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay. Si Miss Sentol, the point that you raised and the point that was raised by Senator Villanueva will act on it after listening to the remaining family members of case number 1. The Senate President is telling me that they will act on it right away. Okay, please. Sino mo, Miss Rosalie Cristoro or ikaw? Father Mark Joseph Velasco. Ikaw muna, sir. Father po. Yes. Go ahead. Magandang umaga po sa buong buong po ng Senate, sa committee chairman po ng na si Senator Bato de la Rosa, kay Senate President po Soto, kay Senator Pampilo Lacson po. Sa lahat po ng nandito, magandang umaga. Ako po si retired Master Sergeant Mario Velasco Jr. po. Ako po ang ama ni Mark Joseph Velasco na nawala po noong January 13, 2022 po sa Manila Arena. Nalaman ko po na na-hold po daw yung anak namin sa Manila Arena nung may tumawag po doon sa anak ko na bunso. Kaya po na-alarm ako na tinawagan po na na-hold po daw yung aking anak sa pati po yung mga kasama niya. Klaruhin ko lang ha. Klaruhin ko. Yung anak mo na si Mark Joseph Velasco tumawag sa kapatid niya, yung isang anak mo, informing him na hinold sila doon sa Manila Arena? So, Your Honor, may tumawag po doon sa anak ko na concerned citizen po na inimpormahan po yung anak ko na bunso na sabi po na-hold daw po yung anak ko at kasama po niya sa Manila Arena. Noong umigit ko mo lang po ng alas 7 ng gabi ng 13 January 2022. Hindi nyo nakuha. Anong pangalan nung nagtawag? Hindi po. Tapos po, noong mga bandang mga around 7:30, sabi po daw, sa anak ko uli na bunso, naginising ako, pinauwi na po raw. Kaya po, hindi ko po pinansin yung call, yung tawag po. And then, nung after
10:30, more or less 10:30 po ng January, dumating po sa bahay si Lieutenant Bakay, anak po, tatay po ni Marlon Bakay, na sinundo po niya ako, nasabi po niya pumunta tayo sa Manila Arena dahil may nangyari doon sa ating mga anak. At agad po kaming pumunta dito sa Manila Arena at dumating po kami ng humigit kumulang na 11:30 ng gabi at the same day. Subalit, nung pagdating po namin doon, pinuntahan namin yung mga gwardya, wala pong umiimik, wala po silang masabi. Lahat po, tikom ang mga bibig nila sa aming mga itinatanong. Kaya po, nung sumunod po noon, wala po kami magawa. Nagpunta po kami sa CIDG Manila para po i-report yung aming mga anak na nawala doon sa Manila Arena. At hanggang ngayon po, ay talaga umaasa po kami na makikita pa namin yung mga anak namin. Mahigit na pong 1 buwan. 1 month and 10 days na po ngayon. Na sana naman, nakikiusap kami sa sino man ang kumuha na sana maibalik ng buhay yung aming mga anak. Kasi masama po sa loob namin talaga. Sa isang magulang, hindi po kami mapakali. Hindi na po kami makapokus sa aming gawain. Kami pong buong pamilya. Kaya po, nagpapasalamat kami na nakarating po dito sa Senate ang usapin na sana po ay mabigyang kalutasan ito pong kaso na to. Kaya po kami hindi pa man po nagpapasalamat dahil hindi pa po tapos. Pero una po, nagpapasalamat na kami. Na sana po, mabigyan po ng solusyon yung aming pong problema. Salamat, sir. Salamat, sir. Chairman, sir, kakausap po kayo ni Mr. Inonog, kakausap kayo. Yes po. Yung description mo sa gwardiya, pareho ng description niya? Kasi po nung magkasama kami, nandun po sa Manila Arena, iligturan po niya yung mga guards. So yun din yung kausap ng gwardiya, yung din ang tanungan mo na sinabi mo kumapig? Yes po, sila po. Naka-duty on guard doon po sa oras na yun. Thank you, Mr. Bukas. Thank you. Atty. Santos, balikan mo na kita. Ako Yes, sir. Just curious. Kung ganun na mayroong mga parents na pumunta doon sa mga gwardiya ninyo sa Manila Arena para magtanong sa whereabouts ng kanilang anak na tumatawag sa kanila, hinahanap nila. Kung walang tinatago yung mga security guard doon, bakit hindi nila ma-accommodate properly or i-refer nila sa supervisor nila? What do you think? Ako'y naguguluhan. Bakit parang negative sila kagad? Ayaw nilang entertainin yung parents na naghanap ng mga anak. Paano ba? Actually, Mr. Chairman, based from the statements of 2 security personnel that we gave with the CIDG, they confirmed that Mr. Inonog and Mr. Bakay confronted them. But according to their statements, medyo combative po kasi yung dating, medyo galit na po. So hindi na rin po nila alam ang gagawin. Then they would not know how to appease them. Because according to them, hindi po nila alam yung sinasabing hinahanap po nilang mga anak nila. Yun po yung salaysay po ng 2 of our security guards that were given to CIDG. Alam mo, kahit sino man siguro, kung tatay ka, maging combative ka talaga. Pag ang anak mo ay tumatawag sa'yo, maging combative talaga ang dating mo. At sana, na-manage nyo ng gusto kung walang tinatago yung mga gwardya, minanage sila ng gusto. Sir, relax ka lang at hanapin natin yung anak mo, ganito gawin natin. Role yan ninyo as management ng arena. Dapat ganun ang pag-entertain natin. But anyway, Mr. Chairman? you're raising your hand? Before, tama. Before you, explain mo. Guardia ka doon, security ka doon, may nangyari, may mga sinakay. Hindi mo alam. Hindi mo nakita. Wala ka nakita. Yan. Sobrang, anong tingin? Ano kala sa amin, mga tanga? Grabe. Mr. Donog, go ahead. Please go ahead. Thank you, Your Honor. Alam ko lang po kay Atty.
Santos. Hindi po ganun ang nangyari sa amin doon. Noong unang dating ko po ron, diretso ako sa basement, nakikiusap po ako sa mga security personnel na inabot ko po doon na dinatnan ko. Pero mataas po ang boses nila. Kaya ang ginawa ko, binaba ko po yung face mask ko, inalis ko po yung face shield ko. Nagpakilala po ako sa kanya, pambihira kayo, magulang din kayo. Ama ko nung isang nawawala dyan. Pakiusap lang, pakihabol niyo yung kasama niyo na ibalik sila dito. Pag-usapan natin kung anong problema. Ganun po ang tema na nangyari sa akin, Atty. Santos. Thank you, Your Honor. Salamat. Tapos ka na, sir? Okay ka na? Okay na po. Si Miss Rosalie Cristorom. Ma'am, tapos ka, hindi ka pa nagsalita, di ba? Okay, please. Ako po ang Cristorom. Mother po ni Ronel Cristorom. Sige po, ma'am. Magsalita po. Inom ka muna ng tubig. May tubig. Inom muna. Napakahirap talaga. Pag anak mo mawala ako, I can't imagine anong gagawin ko. Hindi. Kaya po siya nung January 13. Nalaman ko po, January 14 po. Kasi po, nasa trabaho po ako, nag-stayin po. Pinuntahan po ako ng asawa ko. Pinalita niya po na yung anak daw po namin hindi na po nakauwi. Pero tinawagan ko pa siya po nung 13 ng gabi. Mga 6:20 po. Sabi ko na, ano kaya oras kayo uuwi? Sabi niya, Mama, maaga po kami kasi maaga po natapos. Mga 7 po, 8 po kami. Kasi sabi ko, pinapatanong ng papa mo kung ano oras kayo uuwi. Kasi po, isa lang po ano ko. Tapos hirap na hirap po kami. Yun lang po ang inasahan namin. Ma'am, yung mga anak mo, ano trabaho nila? Yung anak mo? Ha? Yun po, sa PIDS. Sa PIDS po, Metro Q. PIDS? Taga-benta ng PIDS? O taga-pakain ng manok? Opo. Iba sa mga tindahan. Sabi mo? Nagdi-deliver po sa mga tindahan po. Nagdi-deliver ng feeds. So pumunta siya doon sa Manila Arena dahil niyaya po siya ni Ninong na James po. Ito po yung kaibigan ni Marlon. Niyaya siya, sumama doon. So, meron ka pa sabihin? Okay na tayo? Salamat, ma'am. Salamat. Mr. Chairman. Yes, sir. Go ahead. The magnitude of what has happened and what is transpiring in the light of this and the continuing investigation, I move that that the Committee on Public Order issue a resolution, to the PAGCOR to suspend all the licenses of the e-sabong operators until we find a acceptable conclusion to what is happening to these 31 missing personalities. So move, Mr. Chairman.